pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Roma 12:9-13. Ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Kapuotan ninyo ang masama, panghawakan ang mabuti. Magmahalang kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid. Sa pagpaparangal sa iba ay mag-unahan kayo. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Magala kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapighatian, matiyaga sa pananalangin. Magbigay sa mga pangangailangan ng mga banal at magmagandang loob sa mga dayuhan. Ang tatak ng isang alagad. Ang tunay na alagad ay nakikilala sa tapat at aktibong pag-ibig sa kapatid. Ang pag-ibig ay dapat totoo at walang pagkukunwari, na lumalayo sa masama at kumakapit sa mabuti. Bilang magkakapatid kay Kristo, dapat unahin ang pagpaparangal sa iba kaysa sa sarili. Ang pag-ibig ay naipapakita sa maalab na paglilingkod sa Panginoon, pagtitiis sa hirap at pagtitiyaga sa panalangin. Ang pag-ibig ay hindi salita lamang. Ito ay pagtugon sa pangangailangan ng mga kapatid at pagmamagandang loob sa mga dayuhan. Awit 133, 1-3. Narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Ito'y gaya ng mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas ni Aaron, tumutulo sa laylayan ng kanyang damit. Ito ay gaya ng hamog sa Hermon na pumapatak sa mga bundok ng Siyon, sapagkat doon iniutos ng Panginoon ang pagpapala, ang buhay magpakailanman. Mula sa pag-ibig ng Diyos. Magagawa ng mga mananampalataya na mag-ibigan bilang magkakapatid dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa kanilang puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa kanila. Ang Espiritu Santo ang langis at tubig na buhay na ibinigay sa kanila ng Diyos para dumaloy mula sa kanila patungo sa isa't isa at sa iba na ibig ng Diyos na pagpalain gaya nila. Unang Juan 4, 7, 8, 11-21. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tayo'y umiibig sapagkat Siya ang unang umibig sa atin. Kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos at napopuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. At ang utos na ito na mula sa Kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Ang patunay ng ating relasyon sa Diyos. Ang pag-ibig sa kapwa ay ang patunay ng ating relasyon sa Diyos. Ang Diyos ang pinagmulan ng pag-ibig, at ang ating kakayahang magmahal ay bunga ng kanyang naunang pagkilos. Ang ating pag-ibig ay bunga ng pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa ating puso ng Espiritu Santo. Ang pag-ibig ay utos na dapat sundin ng bawat sumasampalataya. Lucas 6:27-31. Subalit sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawa ninyo ng mabuti ang mga napopuot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, at ipanalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo.
Sa sino mang sumampal sa iyo sa pisngi, iharap mo naman ang kabila, at sa sino mang umagaw ng iyong balabal, huwag mong ipagkait pati ang iyong tunika. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo, at kapag inagaw ng sino man ang iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin ang mga iyon. Kung ano ang ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Ang pag-ibig ay gawa. Ang pag-ibig ay hindi pakiramdam. Ito ay gawa na bunga ng pananampalataya. Ito ay paggawa ng mabuti kahit sa mga hindi karapat-dapat, gaya ng mga kaaway at gumagawa ng masama sa atin. Ito ay hindi madamot kundi handang magbigay at magparaya sa mga material na bagay dahil ang tiwala ay nasa Diyos, hindi sa ari-arian. Ang pag-ibig ay hindi natin magagawa sa sarili nating lakas. Kaya't ang Diyos ang gumagawa upang tayo ay makaibig ayon sa kanyang utos sa atin. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Ang tunay na alagad ni Jesus. Ang pag-ibig sa kapatid ang pinakapangunahing katangian ng tunay na alagad ni Jesus. Diyos ang bukal ng pag-ibig. Ito ay hindi nanggagaling sa atin kundi mula sa pag-ibig ng Ama na ibinuhos sa ating puso ng Espiritu Santo. Hindi natin kayang magmahal ng mag-isa, kaya't ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihang umibig sa isa't isa. Ang pag-ibig ay pagpapasya at gawa ng pananampalataya. Hindi ito nakabatay sa ating nararamdaman. Ang pakiramdam ay susunod lamang matapos na una tayong magpasyang umibig at gumawa ng mabuti sa dapat nating ibigin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.